Ang tanong, nararamdaman niyo ang pagtubok ng puso niyo? Yes or no? Yes or no? Yes. Kasi pag sinabi sa akin no, kayo naglalamay na sa mga kondisyon. Pero, na ganun pa man, ang pagtibok sa ating puso, yan ang nagpapaalala sa atin na dito dapat nananahan ang banal na Espiritu. No? Ito dapat ang maging tahanan ng Espiritu Santo. Kaya nga, di ba, yan ang sinabi natin kanina, no? Halina Espiritu Santo, at manahan ka at mag-ingas ka sa aming mga puso. No? Dito, ang tahanan ng Espiritu Santo. Kaya nga kinakailangan natin buksan ang ating mga puso upang tunay tayo ng puspusin ng presensya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nang dumating ang banal na Espiritu sa mga alagad ng unang Pentecostes, dumating siya sa dalawang anyo, sa pamamagitan ng hangin at sa pamamagitan ng apoy. Di ba ipinapakinggan natin sa unang pagbasa? Yes or no? Napakinggan niyo ba? Baka naman niyo pinakinggan. No? Nasabi niya, ano ay hangin, no? Pagulot ng hangin at bumababa sa kanila sa anyo ng dilang apoy. Dilang apoy po hindi dila ng kapitbahay. No? Dila ng apoy. Nandito nga ang mga ito ay may ibig pagkakulugan. Ang hangin, no, ay nagdudulot po ng pagbabago. Kaya alam din natin kung nagbabagong panahon, pag mainit ang ihip ng hangin, alam natin, tag-init. Alam kung mainit ang hangin, sabihin ay taglamig. No? Pag medyo malamig-lamig na ang dumalawig sa katok natin na hangin, alam natin na tag-ulan o taglamig na. Diba? Ganun din sa mga puno, kagad nyo. Pag naglalagas na ang puno dahil sa hangin, alam natin tagagas na. Maya-maya mapapalit nito ang kanyang mga dahon. Pagbabago. No? Kahit pa noong mangka na dilayan, di ba? Kaya nagpapalit niya ng direksyon, gawa kung saan siya dinadala ng hangin, hindi siya pupunta. Ganun din ang saranggola, nagpapalit mo yan ng kanyang tayo, no? Gawa ng hangin. Pag malakas ang hangin, mas mataas ang tayo. Pag pahinga ng pahina ang hangin, pababa ang saranggola. Pagbabago. Kaya na, yan din ang paanyaya ng nangyari sa mga alagad noong unang Pentecostes. Dahil sa hanging dulot ng Espiritu Santo,